So, good morning po. Yan. Um, Gusto lang po ipakilala yung sarili ko. Ako po si Maureen Benigno, financial educator po dito sa Austria and locally sa Philippines, taga Ilocos po ako. So, pag IMG, kung nakilala nyo na po or nabasa nyo niya sa newspapers or even po sa ating news. Ang IMG stands for International Marketing Group and naging member na po ako since last year. So 1 year na rin po ako dito sa community and doing po yung mission po namin na sana marami pong mga Pilipino ang matutulungan po dito, especially po yung mga breadwinners, yung mga pamilya. May mga pamilya na nag-aantay para po sa kanila. So malalaman po natin yan kung sino po yan, si IMG. Yan. Before po tayo mag-start, yan, we need to pray yung True Millionaires prayer from Brother Bu Sanchez. Yan. Lord, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the people with my wealth. And today I open myself for the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus. Amen. Yan. Welcome po ulit. Ginagawa po namin yung aming mission through yung book na to. So yung libro po na ito, ang nakapagbukas po sa akin din financially yung aking mindset na kailangan ko rin palang mag-save for my future. Kasi iba pa rin kung meron kang pinaglalaanan, ang bilis kasi ng panahon. So sabi nga nila, time is money and we don't know, di ba? Minsan may mga dumarating na hindi natin inaasahan and it's good na meron po tayong idea. So sa mga hindi pa po yan nakakakilala dito sa libro na to, pwede rin po natin yan makuha yung kopya na to. So yun nga saglit po sa inyo, International Marketing Group. It is established in 2002, so mag 20 years na rin. So IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. And yung building niya po is sa Makati, though ang dami pong mga other offices internationally. Meron din po tayo sa Hong Kong, sa example yan nga sa Dubai, yan, meron din po tayo mga offices and hopefully magkakaroon na rin po tayo dito sa Austria. So, yun po para po at least may mga office po tayo natatakbuhan na rin personally kung saan tayo mag-aas ng mga assistance. Though lahat na po ngayon is online. So, we connect our concerns all online at nagfa-function po lahat. So, yun po. Sa likod po ni IMD, marami po tayong mga kumpanya dito na tutulong po yan sa ating financial goals. So ano po yung ginagawa ni IMG? Ina-assist po niya lahat yan who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial education. So yung mga may goal na gaya ko na gusto after 30 years or after 20 years, may mga long-term, short-term goal po tayo na gusto nating ma-achieve para sa ating pangarap. Yan. Tayo po tutulungan ni IMG, which is sa akin po is nakatulong na. Mission po natin, yan, sabi ko nga sa inyo, ang mission ni IMG. Ito yung nagustuhan ko po kasi ang focus po natin is more on family. So to help create wealth for families. Sino naman po dito ang ayaw na tumulong para maging yumaman yung isang pamilya, para magiging financially stable po sila. So sabi niya po, our mission po is no family left behind. Kaya po noong naging part po ako ng community, inuna ko rin po syempre yung pamilya ko,
kapatid ko, yun yung tatay ko. Bakit? Kasi naniniwala po kami na many people today are financially struggling due to lack of financial information. Sabi ko nga po noon, sana before ko pa nakilala si IMG. Pero hindi pa naman po yan lately. Di ba? Pwede pa naman po tayo mag-start. So dito po sa slide na to, makikita nyo yung mga green na picture dito. Sila po yung mga tao na nagpunta extra po yan sa Malaysia para po magkipagkampanya at sabihin yung ating mission para po mag-financial educate sa mga Pilipino doon na nakikibaka po para sa kanilang mga pamilya at pangarap. So ito po is sa Malaysia. Kasi po ang gusto natin na makamit by year 3030 is nasa 30 million na. So yan po, through this book po, yan din po ang ginamit. Bakit po natin prinopromote yung libro na to? Kasi ito na po yung isa sa mga pinaka-best na libro na nakilala ko. Bakit? Kasi ang dami po mga pamilya ang kanyang natulungan. Only this book, nakasaad po kasi dito na isang realidad, sabi niya po niya, na when it comes to securing and saving their future, many good people fail and many hardworking people fail. Many smart people fail and many young people fail. Many old people fail and even po ang dami pong mga teachers na fail. Ang dami din mga engineers or even doctors na fail. Tapos ang pinakamasakit, nag-e-end po sila, nagre-retire po sila na walang enough savings. So marami po tayo dyan. Nag-retire na walang ipon, ang dami pang utang, which is not good. So these people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Hindi po kasi nila alam kung ano ang gagawin po nila sa kanilang mga finances kasi they lack financial education. Isang realidad pa po is, sabi sa book na to, many people believe that financial education is only for wealthy. Hindi po, para po yan sa lahat. Kasi po, di ba, ang iniisip din natin minsan, pera de los buenos, ako po, ganyan din po kasi yung mindset ko dati, na yung solution lang po ng financial challenges is to borrow money. Kasi yun nga, nabuhay din po kami sa utang. Yun. At saka yung next po na reality na nasa libro na ito is many overseas Filipino workers, nag-work po sila for how many years? 20 years, 30 years, and even 30 years. Pero ang problema, nag-e-end po sila retiring po. Wala po silang ipon. And I know some, Another po reality is, sabi po niya, if mag-save lang po tayo yung ating mga 13-month pay, may mga double pay for just 6 years. Ang mangyayari po yan, in 40 years, magiging 10 million po yan. Sino po ang ayaw naman na magkaroon ng million in the future, di ba? Which is pwede po yan natin ipamana sa ating mga anak. And if you sacrifice for 6 years, you could already change your life. Tama po yan. And eto po, para daw po maging strong yung ating financial foundation, kailangan daw po nating tingnan ito. Kasi importante po na pag nag-build po tayo ng ating financial foundation is para rin po bahay na pinaka-base po niya is dapat matibay. So ano daw dito ang pinaka-base na kailangan natin i-build? Yung sa healthcare. Sino na po ba dito ang meron ng healthcare? Yan. So good for you po kasi sabi po dito sa libro na to, ito daw po ang una natin tapusin or planuhin. Why? Kasi di po nag-work po tayo para rin po tayong makina, yung katawan natin, isang makina na minsan anomalya. So once po na nagka-anomalya, hindi po yan natin alam kailan, kailangan po magkaroon tayo ng mga savings na po-protekta yan sa atin. So meron po tayong mga financial company na pwede pong tutulong yan sa atin para po mabuild po natin yung ating healthcare na kahit pagtanda na natin, at least hindi na yan nating problema. Protection, ano daw po to? So kailangan po
meron din po tayong savings para po sa ating protection, hindi lang sa ating sarili kundi rin sa ating family. Why? Kasi 'di ba may mga dumarating sa buhay natin, hindi natin alam na minsan pwede tayong kunin ni Lord anytime at hindi natin namamalayan. Yan, kinuha na tayo ni Lord, ang dami pala nating iniwan na utang para sa ating family, which is also not good. Especially pag may mga anak tayo na may iwan na bata pa, hindi pa nakatapos sa pag-aaral, tapos instead na savings ang naiwan natin is mga problema. Yun po ang kailangan natin i-manage. I-save po natin yung mga kakilala natin, yung mga kaibigan natin, at tulungan po natin sila na bigyan po ng kaalaman on how to manage. And then sabi po niya, pag may mga utang po tayo as of now, ito po yung pangatlo na kailangan natin i-manage, yung ating utang. Kasi po, ang utang po, especially pag mataas yung ating interest, ang mangyayari po yan, kakainin po yung ating na-save lang. Kilala po nyo yan, yung mga may 5, 6, yung mga malaki ang interest. Diyan lang po pupunta yung ating mga savings. Yan, emergency fund. Kailangan po yan natin ng emergency fund. Why? Kasi po, yun nga ang emergency, hindi yan natin inaasahan. And we know na once po nagkaroon ng emergency at hindi po yan natin namamalayan, nandyan na po siya at kailangan po yan natin ng pera, iyan po ay magiging malaking problema. Pwede rin po maging stress. Yan, isang dahilan ng stress sa family, which is yung iba nagkakasakit kasi nga, di ba, wala po silang emergency fund na tutulong sa kanilang existent na problema. And then ang pinakalas po is investment. Dati po, noong hindi ko pa siya nakilala, actually and honestly po, inuuna ko talaga yung investment, which is not good pala. Why? Kasi ang investment po, pwede po yung mawala. At kung wala po tayong healthcare, nauna po yung investment. Ang mangyayari po yan, lahat nasa tayo na, pero once po na nagkasakit tayo, lahat din po yan ibebenta natin. Which is, iyon po ang kailangan nating i-save. Yung mga pamilya rin po, na ganun din po yung mindset, inuuna po ang investment kesa sa healthcare. So, next po, malalaman din po natin, wala, bakit ganun? Yan, malalaman din po natin yung ano pa yung dapat natin gagawin para daw po magiging sturdier yung ating mga finances. So ganito daw dapat yung stand ng ating plano, yung ating mindset. Unahin natin yung healthcare instead yung investment. Yan, para po kahit anong dumating na bagyo sa ating pamilya, yun, ready po tayo. So, next po is yung X-curve concept. Siguro yung iba sa inyo alam kung ano yung X, pero ano yung kanyang ibig sabihin? Ano yung X-curve sa ating buhay? Dalawa lang po yan. Yung una is habang bata po tayo, nandito po siya. Yeah? Ang dami po yung responsibilidad natin, di ba? So pag ang dami yung mga responsibilidad natin, ang dami natin iniisip, ang dami nating mga binabayaran, ang dami nating plano sa buhay. Siyempre, financially, generally, less secure pa tayo, kulang pa. Habang tumatanda raw tayo, sabi po niya dito, ito yung po yung so blue line, habang tumatanda tayo, dapat po kabaliktaran yan. Kailangan, pag tumatanda tayo dito sa part na to, darating dapat yung time na tayo ay natapos na natin magpaaral, lumaki yung mga ating anak, or kung wala man tayong anak, at least yung mga plano natin na magkaroon ng sariling bahay, for example, or mabigyan natin ng magandang buhay yung mga parents natin is tapos na. Na pagtanda raw natin dito is bumaba na yung ating responsibilities. So, pag tumanda na po tayo dito, generally, more secure na po tayo. Marami na po tayong ipon dito. Pag kabaliktaran po ang nangyari, tumatanda tayo pero mas lalong tumataas yung ating responsibilities, ang dami pa natin dapat gawin. Ibig sabihin po, may mali sa atin. Yeah, may mali po yan sa atin. So, iyon po yung kailangan nating tingnan. Ano po ang mali doon?
So sabi po ni IMG, meron po siyang tanong sa atin. Yan, sabi niya, what if you die too soon? Yan, pag tayo ay mamatay ng mas maaga, hindi yan natin inaasahan. Ano yung iiwan natin sa ating pamilya? Pag nagsisave na po tayo, that is good for you. Pero pag hindi pa po, kailangan na po natin gawin ng paraan. Yan, who will take care for your family? Hindi po utang ang magti-take care sa ating pamilya. Kailangan po savings. So meron daw pong solusyon yan, ang life insurance. Maraming allergic sa life insurance kasi hindi po nila naintindihan kung ano ang ibibigay sa kanilang family. Ang life insurance po kasi is savings po yan na pwede po yan natin i-spend for how many years para po pag kinuha tayo ni Lord ng mas maaga, mas secure yung ating pamilya. Hindi utang ang iiwan natin, kundi kayamanan ang iiwan natin sa ating pamilya. So, what if naman po yan kabaliktaran? Ikaw po nabuhay ng mas matagal. Sabi po ni IMG, again, problema pa rin. Bakit? Kasi kung wala po tayong ipon, sino ngayon ang mag-aalaga sa'yo? Hindi naman po pwede na pagbaon ka pa ng utang, nandito po kayo sa age of, let's say sabihin natin 55, magpe-pension na tayo. And then na-reach natin yung age of 70, hindi natin alam. Ang dami na po natin mga sakit. Na yan, sino po ngayon ang magti-take care sa atin? Siyempre, pag marami po tayong ipon, yung ating family. Pero what if wala po tayong ipon? Iyan, pagpapasapasahan po tayo. Ngayon, sabi po yan ni IMG, before po yan mangyari, kailangan daw po natin yan solusyonan. Ano yung solusyon? So, kailangan natin mag-invest as early as possible and long-term health care. Bakit as early as possible? Malalaman niyo po yan kung ano yung reason sa next slides. Investment, meron po tayo partner company ulit ni IMG na pwede pong tutulong sa atin. And even long-term healthcare, ayun po, long-term, yung word po na long-term healthcare, ibig po yan sabihin hanggang sa pagtanda natin, susuportahan tayo. Yung ating mga kailangan, yan, pag nangailangan tayo sa hospitalizations for check-ups, meron po ring solusyon yan. Sasabihan ulit yan pagdating sa next slides. So, dati po, ito po yung aking formula. Yan, pag dumating yung aking yung income, yan, pumupunta ako sa mall, ang ginagawa ko, yan, binibigay ko yung yung aking pera sa mga sa mga companies doon, yan, like sa SM, yan, umiinom ako ng kape sa Starbucks, ilang beses din kumakain ako sa labas, na ilang beses din, which is pwede ko rin pala ma-save. Hindi po yan natin minsan reason na wala tayong ma-save even 10 pesos in a day. Yeah, meron at meron yan. Tingnan lang po natin kung saan yung pinupuntahan ng ating pera. So kung mahilig po tayo sa Starbucks, pwede po tayong uminom ng kape sa bahay. Kung mahilig po tayong mag-super malls, pwede po natin alamin, kailangan ko ba itong gamit na to? Need ba ito? Yan. So, kailangan po natin daw unahin yung ating sarili. Ganito daw po yung unang gawin natin. Ito po daw yung tama, sabi ng IMG. Pag dumating yung ating income, mag-save muna tayo. And then yung maiiwan doon sa income natin minus savings, yun yung kailangan nating gamitin at pagkasyahin. So for example, yung income natin, yan, magbabayad tayo para sa tithings, magsisave po tayo, and then yung mga maiwan po doon sa income natin, yun po yung ibibili natin for food, yun ang kailangan natin i-budget. For essentials and rest, kung meron po tayo mga extra, yan, pwede rin po nating bigyan minsan yung sarili natin, like mamasyal or even kumain pa minsan-minsan sa labas, pero hindi po yung lagi-lagi. Kasi, for example, ikaw po nag-work na for how many years in abroad? Let's say, sabihin po yan natin 10 years. Ngayon, nag-earn po tayo ng almost 300,000 yearly. Ang
na-earn na po natin yan after 10 years is 3 million. Ibig sabihin, in 20 years, 6 million. In 30 years, 9 million. Pero ang tanong, may naiwan po ba? Kayo lang po yung makakasagot. Kasi sabi po, it's not what you earn that counts, it's what you keep. Kahit po kunti lang yung ating earnings. Pero tayo po ay nagkikip kahit konti-konti, ang pakonti-konti po is yan ay naiipon. So ganito po ang tinuturo na IMG. Hindi po niya tinuturo na tayo ay hindi mag-save, kundi sabi niya mag-save ka. Ang pag-save is masama ba? Hindi, di ba? Mag-save ka para sa iyong kinabukasan. So eto po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Why investment? Yeah, why investment start now? Kasi time is money. Ito ngayon, ituturo sa atin ni Albert Einstein yung tinatawag niyang Rule of 72. Kung hindi niyo pa po yan kilala, so yung Rule of 72 na sinasabi niya is 72 divided by interest rate, it is equals to number of years for your money to double. So paano? Pag nag-open po tayo ng 10,000 pesos sa bangko, ang mangyayari po yan is 1,000, 1%. Iyon po ang interest, for example, ang ibibigay niya. So, kailangan natin ng 72 years divided by 1, which is 72 years, ang kailangan natin para magdoble yung ating pera. Yeah? So, yung rule of 72 divided by 1, 1% kasi 72 years. So, ang 72 years, ang tagal, di ba? Para lang magdoble yung pera mo pag nag-save ka sa bangko. So, nakakatawa kasi last week, nagkaroon ako ng yung report from my bank dito sa Vienna. And yun, yung bangko is Indiba. Yun is online savings. And nagsisave ako doon since nandito na ako sa Austria. Ang bigay is nasa 25% dati. And yung last, hindi ko alam dahil siguro sa pandemic, nagulat lang ako kasi binigyan kami ng 0.01%. Imagine, 0.01%. And yung nilagay ko doon sa bank is nasa 900, almost 900 euro. So pag-compute po natin is nasa 45,000 pesos. So yun, wala pang, kung i-convert ko siya in peso, wala pang 1 peso yung niya, yung interest niya. Avance niya yung 0.01%. Imagine nyo. So kung ganun ang gagawin natin, so ilang years ang aantayin ko kung doon lang sa bangko, di ba? So ngayon, pag mag-save tayo. So yung savings ko lang doon is talagang pang emergency fund. Hindi siya pang long term. Kasi ang investment ko naman is long term siya. Depende po yun sa goal natin. So for example po, bibigyan ka ngayon sa investment ng 4% kasi ang goal mo nga is, let's say, long term yan. So, meron kang 18 years na time para magdoble yung iyong pera kasi 72 divided by 4 equals 18. So, isipin mo, after 18 years, kailangan ko yung pera na yon. So, pwede mo na rin siyang ibenta. Kung mag-invest ka, di ba, bibili ka ng shares. What if naman gusto mo siya ng rin siya. Long term din siya pero mas lang siya, mas shorter. So depende yan kung saan mo ilalagay yung pera. So may mga investments po na bibigay po sila ng 12%. Yan, 29. At the age of 29, for example, naglagay ka ng 100,000 pesos. And then pagdating po yan ng ng pension time, yan, retirement time, magiging 6.4 million na. So imagine, naglagay ka lang ng age of 29, hinayaan mo lang siyang, kasi nga that's investment, long term siya, hinayaan mo lang, yan nagdoble yung pera mo every 6 years, hinayaan mo pa rin yung interest niya, kasi ito meron siyang compound interest pag sa investment. Yung interest ng nilagay mo plus yung amount of money nilagay mo, yun, another interest. So every 6 years yan, magdodoble po yan. So mangyayari magiging 6.4 million. So around yan. Hindi po fixed minsan, di ba? So yung natin. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, pag halimbawa ang 12% po is lagi-lagi na yan po yung income ng shares nyo, bonggang-bongga, di ba?
So why? Kasi people who don't understand how money works, they end up working for money. And people who understand how money works, they let money work for you. So, eto po, building long-term investments. Yan. So, marami po tayong mga company nga dito. Sabi nga, for example, ikaw, nag-save ka sa bank, ang tawag po sa atin is depositor. Siyempre, yung bangko, i-save din yan sa kung ano-ano invest din yan. Yan. Ngayon, ikaw naman, happy-happy ka, bibigyan ka ng 0.5%, which is sa'yo, okay lang. Yun na sa akin, 0.25%, di ba? Mas mababa pa. And then, ikaw naman, kung iba yung mindset mo dahil nga sa meron ka ng idea, dahil kay IMG, naglagay ka sa mutual fund. Yan, sa mga mutual fund investor. Ikaw naglagay sa mutual fund, ang tawag sa'yo is shareholder. Ngayon, si mutual fund naman, ang gagawin niya, syempre, hindi niya yan patutulugin yung pera mo. I-invest niya rin yan. Pag halimbawa, 12% nakuha niya sa pera mo, syempre, ang ibibigay din sa'yo is 12%. Yan din yung investment interest na ibibigay po sa atin. So, marami pong mga cases na proofs na ang investment po is sobrang ganda pag tayo po ay natuto. So, ito, for example, yung Pure Gold, meron po siyang 47% gain. Yung Cebu Air Pacific noong year 2020, meron din po siyang 36% gain. Tapos yung Jollibee, which is yung favorite po yan ng masa, worldwide na po yan. Yan. Meron din po tayong increase na 50% noong 2020. Ngayon, pwede po tayong maglagay dito. Actually, pwede po tayong bumili ng shares directly sa company. Kaso lang, meron po tayong difference, 10,000 pesos po per account ang kailangan natin sa 10,000 pesos per account. Kay Pure Gold, kay Jollibee, yan, sa mga ibang company. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung ang 10,000 pesos po per account mabigat po sa inyo, meron po ulit tayong solusyon dyan. Dito po sa mutual fund ni IMG, ang kailangan lang po natin is we need lang po ng 1,000 pesos para lang po mag-open ng account. Paano? Kailangan po nating maging part ng community. So, ngayon, kung alam niyo po yung Phil Equity, another investment din po yan, ganito po yung kanyang historical performance. So, imagine niyo po, nag-start po siya dito noong 1995, napakababa. Tapos, yan, yung curve niya, meron pong pataas, pababa, pero ang goal po natin na is long term. Pag hindi niyo yan po winidraw, hinayaan lang po ninyo at gusto pa ninyong ipasa sa inyong mga anak, ito po yun ang pinakamaganda. So, ito po ang mangyayari noong 1995 po. Ang performance po niya is nasa 1 peso po siya per share. Ngayon, habang tumatagal po, yan, noong 2019 po, naging 39 pesos per share niya. So, lahat po ng ang mindset po nila is noong 1995, magkaroon po ng malaking pera in how many years, ito po ngayon yung result niya. So, ganito po ang pinopoint out ni IMG. Invest now, start as early as possible. Why? Kasi time is money. Yan, time is money po. Hindi po siya time is gold, time is money talaga. So how we become wealthy in IMG, di ba ang mission po natin is ipasa na yung pamilya po ay magiging mayaman. Di ba? Paano? Siyempre, yun nga, ito ginagawa na po natin, education. Nagbigay na po kami ng information para po makapag-start po kayo at kung ano po yung ginagawa namin dito sa community namin. Siyempre, kung ano po ang meron kami ngayon na alam namin nakakabuti sa aming family, sinishare po yan namin sa inyo. Ito po yun na. Ngayon, nasa sa inyo po ngayon, lahat po kayo dito na nakikinig, nasa sa inyo po yan kung i-apply ninyo. Yan, marami syempre mga excuses. Pero ang excuses naman po is maraming mga solusyon, di ba? So, kailangan po natin i-execute kung ano yung natutunan natin. Kailangan natin gawin kung ano po yung natutunan natin dito. Plus, maganda rin po, may provide po si IMG. Pag ginawa niyo po yung mission, bibigyan po kayo ng mga rewards dito sa IMG. Yan po. Ang dami po mga possibilities
na pwede po nating i-take advantage. Ang dami po mga benefits na pwede po nating i-take advantage once na tayo po ay member. So ang dami po mga book na pwede natin basahin. Yan, libre po yan. Pag tayo po ay naging member. Yan. Dami po mga book yan. Makikita po yan natin lahat yan sa ating portal. Yan, magkakaroon po tayo ng sariling account once po tayo ay maging member. So, pag ikaw nangangarap na magiging Associate Financial Planner dito sa may exclusive benefit number 9, instead po na ikaw magbabayad, kung halimbawa nasa abroad ka, 16,000 pesos po yan normally ang bayad. Pero tinapos ko rin po yung exam na to, naging AFP planner na rin po ako ngayon, local and abroad po. Nagbayad lang po ako ng 1,500 kasi member po ako ng IMG. So, meron din pong binibigay na free gifts si IMG once na tayo po ay naging member. Automatic po na meron po tayong 100,000 sa ating account. Yan, na pwede natin i-claim once na kinailangan natin. And then, meron din po tayong 50,000 na Fidelity Life insurance po yan, na pwede po yan nating i-claim din. Magdagdag lang po tayo dito kung gusto natin i-claim lang. Tapos meron po tayong dito, yung frame na makukuha natin yan sa Opticare. Yung Opticare sa mga optic clinic. Yan, ma-claim po yan natin, which is free po yan. Yearly, yan, 2 pairs po yan. Tapos, meron din po tayong mga free unlimited consultation po sa mga miyembro ng IMG. Saan? Yan sa Kaiser Medical Center. Meron po tayo dyan sa Manila. Sentro po yan. Sa Cebu, meron din po yan. Ang Kaiser, check po yan natin sa web. And discounted din po yung ating family members. Ito ang maganda. And even our immediate family members, yung mga medical services niya, especially for example, pag nagpa-check up ng dugo, yan, nasa 10% po yung discount niya. So, another po, kung tayo po ay gustong mag-grow sa investment, meron din po tayong company na partner na MD, yung Rambour. Yan yung Soldibo Funds, which is, ito yung ginagawa ko. Meron po akong sinisave sa Soldibo Funds. Plus, yung healthcare products, yan. Meron din po tayo dito sa IMG na magbibigay ng solution, sabi ko nga 'di ba kanina. So ito po, quick view lang kung ano yung Kaiser Healthcare. So ang Kaiser Healthcare po, depende po yan sa goal natin, sa kailangan natin pag tayo ay tatanda. So ang goal natin is mas malaki yung coverage na gusto natin, nire-require or nire-recommend namin yan po is yung plan na 100. So let's say po at the age of 22, as early as possible, nag-save po tayo dito. Yeah, nag-save po tayo. Mag-save lang po tayo dito ng 7 years. Meron ka na pong healthcare hanggang sa pagtanda mo. So imagine save years lang po ng 7 years. So dito, let's say, nasa abroad po tayo, nagsisave po tayo ng 7 years, pero may nangyari sa atin, mas maaga tayong kinuha. Ang kagandahan po nito, considered po siya na fully paid. Let's say, nagbabayad pa lang po tayo ng 3 years, considered po siya na fully paid. At ang pinakamaganda po yan is makukuha po ng ating family beneficiaries. Yan. Kaya importante po dito na meron po tayong mga beneficiaries. Sa kanila po yan pupunta once na may nangyari sa atin. After 7 years of saving, ano yung mangyayari dito sa ating pera? Ang mangyayari po yan is mapupunta po siya sa investment. So pag napunta po siya sa investment, mag-accumulate po siya. Marami pong mga i-accumulate na mga benefits. So ano yung i-accumulate po niya na benefits? So meron po tayo dito 10% every year po. Meron siyang tayong yearly health benefits. Tapos pag hindi po yan din natin nagamit, meron din po tayong 10% accumulated unused health benefits. Every year din po yan. Yeah. So dito po ngayon, pag kinumpute natin,
at kinuha natin yung plan na to is nasa 269,750 yan. May explain po yan sa inyo. Ang importante lang po dito na malaman po natin as of now is pag tayo ay merong savings sa Kaiser, ito yung magiging benefits natin habang nagsisave tayo. Meron po tayong yearly physical examination benefits, meron din po tayong dental benefits na free. Yun nga, meron din tayong waiver of installment due to death pag may nangyari. Meron din po tayong waiver of installment due to disability. So imagine pag tayo ay na-disable at hindi tayo nakabayad, hindi na tayo nakapag-save kasi nga nawalan tayo siguro ng trabaho, considered na rin po yan na fully paid. Meron din po tayong mga basic medical benefits, meron din po tayong mga member's choice for room and board per day. Meron din po tayong mga yearly benefit limits sa hospitalizations. And ang pinakamaganda po, meron po tayong mga term life from accumulation until the 20th year. So meron din po tayong mga accidental death and dismemberment from accumulation until the 20th year, and even lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors as long as you have funds. So ayan po yung mga magandang benefit. So what if hindi po tayo nakabayad? Let's say nagkaroon po tayo ng emergency. Ano po yung mangyayari doon sa payment natin? Sabihin natin, withdraw ko na after 7 years. So may withdraw po yan natin? Yes, kasi po 85% po doon sa binayad natin is makukuha natin. Yan. Ano pa ang kagandahan po nito? Long term po siya. So hanggang sa pagtanda po natin, meron po tayong naiipon or naipon na para sa ating mga medical services once na kinailangan po yan natin. At ang pinakamaganda, habang tayo po ay healthy, yung pera po natin, hindi yan po nasasayang, hindi po yan tutulog kasi napupunta po yan sa investment. Yan po ang super ganda niya. Another po benefit ni Kaiser, 'di ba? Sabi ko bakit siya maganda kasi tingnan natin doon sa sinasabi ko kanina na pundasyon. Sabi niya yung pinaka-basic, 'di ba, healthcare. So meron na po kasi ang Kaiser. Life insurance protection, meron na po kasi siya, 'di ba? Kasi pag namatay, for example, na hindi inaasahan, meron pong maiwan sa family. Ano pa, meron na rin po siyang investment kasi sabi ko kanina, once na healthy tayo, hindi yan masasayang, mapupunta yan sa investment. So another po na gusto kong i-share sa inyo is yung sa MB Life, which is partner din ni IMG. So si MB Life po yan, Manila Bankers Life, since 1967. So stable po yung company. Ang maganda po dito, magsisave ka rin po dito for 18 years. And habang nagsisave ka po ng 18 years, ang nangyayari, pwede ka rin po magdagdag sa inyong investment. Kasi ang investment ng MB Life is hindi po siya nagde-negative. Plus wala po siyang mga charges. Diba kasi pag mag-invest po tayo sa mga ibang mga company, direct po yan. For example, sa Jollibee, pag direct ka po kasi, ang mangyayari yan is may mga extra charges. Dito po is wala. And yun nga, kahit na bumaba man yung market natin, mag-crisis man yung ating economy, hindi po nagne-negative. So, and ang pinakamaganda, yung investment niya, you can withdraw also anytime. And ang maganda pa po, halimbawa, nagsisave po tayo, dito po sa age na to is maganda yung work natin, naglagay tayo ng naglagay sa ating investment, and then the next few years, bigla tayo nawalan ng trabaho. Walang problema yan kasi yung nasa PDF po natin, nasa investment po natin, doon nakukuha, kukunin yung bayad natin sa MB Life. So imagine po natin yan, ikaw nasa age po yan ng 30 years old ka, for example, ngayon. Yearly ka pong magbabayad ng 5,710 ang computation po dito. Yearly po yan, meron ka na pong 1 million na protection. So, ibig sabihin, once na may nangyari sa atin at the age of 30,
Tapos eto lang yung binabayad natin. Sulit na sulit po yan, may maiwan po sa ating family. Eh what if ikaw naman at the age of 45? Ganun din po, yearly po, yan, magbabayad ka lang ng 12,530. So kung i-compute po yan natin dito, almost 1,000 monthly para ka po magkaroon ng 1 million protection for your family. So anytime po na once may nangyari sa atin, sino ang magbe-benefit? Pamilya. Kasi sabi ko kanina, ang goal natin, hindi po utang yung iiwan natin sa ating family, kundi kayamanan. Yan. Another po na benefit is yun nga, meron tayong access sa ating mga investments, nasa online na po yan. Meron na rin po tayo sa MyTrade, yung direct po yan na investments, yan, kayang-kaya na rin po niyan natin kasi dito po is magkakaroon din po tayong mga trainings. Sa mga may pain problems po, meron din po tayong mga discounts sa ozone therapy. Yan, tayo po pag nagbabayad sa Palawan Express para sa ating mga investments. Yan, sa Palawan, meron din po tayong mga benefits, yan, discounts. Tapos, kung ikaw may mga insurances na gusto mo ring i-access. Halimbawa, ikaw magta-travel. Meron din tayong mga travel insurances company, fire insurance, car insurances, personal accident insurances. Ang dami po. So, pwede po yan natin lahat i-access. Kasi instead na magbayad tayo ng agent, tayo na lang yung agent sa sarili natin. And another po, if tayo po ay member, meron din po tayong mga discounts dito sa mga companies na to. So sa SMDC, Ayala Land, DMCI, yan po. Tapos sa mga memorial lots and interment packages, mga discounts po sa special courses, mararami rin po tayong mga discounts dyan. Memorial services, yan po. Auto program yan sa mga gusto pong magkaroon ng sariling sasakyan. Meron din po tayong savings once po naidaan natin sa IMG. Another po, meron din nga sabi ko kanina, may rewards po na binibigay ni IMG once po tayo ay tumulong. So habang tumutulong po tayo, tinutulungan din po tayo ni IMG para po tayo ay maging mayaman. So tulungan lang po tayo dito. Tapos, sa IMG po kasi, meron po yung rewards na sinasabi, meron ibibigay sa iyo if gawin mo yung mission. So, meron po yung tinatawag natin mga personal commissions, which is, yun lang po yung explain natin, although marami pong mga incomes na pwede mong ring i-access kung gusto mong gawin. So, for example po, ikaw nag-save po dito. Yeah, and then, once na nag-save ka po and then gusto mo rin pong maging part ng community, ang tawag po sa iyo is associate. Ngayon, kung ikaw naman gusto mo ring tumulong, yan, kinausap mo yung kaibigan mo, nag-save yung kaibigan mo, and then naging member din siya ng community. So halimbawa sa Kaiser niya, sa kanyang healthcare, yan, dito sa savings niya sa healthcare, nag-save lang po siya, for example, ng ng 30,000 niya, 30,000 yearly. Ngayon, being associate po yan, meron po tayong 20%. Yan, pag 20% po ng 30,000 is 6,000. So imagine niyo po, pag every week, meron po kang kakausapin na 4 na tao, 6,000 na po per week is magiging 24,000 na po yan. And if every month po natin gagawin yan, ang income niyo po yan is, ano po, yan, for the whole year po yan pala na income kasi ang associate po is contract niya is 1 year. So ang income niyo po yan, in a year niya, sureable na po yan na 288,000. So kahit sideline po yan na gagawin ninyo, pwede po dito. Yayaman ka ba ngayon pag gagawin mo dito? Yes, di ba? So ito po yung sinasabi kong rewards na ibibigay sa iyo ni IMG. Yan. Another po na magiging reward sa iyo is pwede kang bigyan ni IMG na mag-travel sa ibang bansa kung gawin mo po yung mission namin. Gaya po yung CEO natin na si Sir Randy. Yan po, pumunta po siya sa Vietnam, sa Thailand, sa Singapore, saan pa yan, sa Barcelona. Yeah, 10 days yan po yan sa Barcelona. Imagine, ang dami pong or in 10 days, ang dami po niyang napuntahan. Napapunta po siya sa Milan or sa Italy yun, sa Rome pala.
And meron din po binibigay ng mga rings, yan, mga pins, cars, yan, na pwede po yan nating i-claim. Tapos, ang pinakamaganda, meron kang ibibigay din sa'yo na yung HMO coverage for executives, mga MDs. Ano yung HMO coverage? Yun po is, yun yung coverage na binabayaran po yan natin sa hospital once po tayo ay hospitalized, na discounted na po yun. So imagine mo, hindi galing sa bulsa mo yung pambayad mo sa hospital, galing po yan sa rewards mo. Diba? So once po na naging member tayo, naging part po tayo ng community, magkakaroon po tayo ng sariling account. Yan, ikaw po ang mag-manage sa iyong account. So eto po, kung gusto mong mag-invest, dito nga sabi ko kanina, pwede ka pong mag-invest online na through yung Soldivo Fund. Sa Fidelity Life, yan, pwede po natin i-claim. Yan sa Manila Bankers, pwede po tayong mag-apply at pwede po yan natin yan i-claim. Tapos mga ibang benefit din po yan, pwede po natin i-claim. Nasa portal po yan lahat natin. At ang pinamaganda, ang portal po natin is available po yan anytime, kahit saan ka po mag-login. Mapa cellphone man, mapa computer, meron po. And then meron po tayong mga platform na ginawa na po yan, ipro-provide na po lahat yan ni IMB na pwede po yan natin i-access para po gawin natin yung mission. And then updated din po tayo sa mga newsletters. Meron din po tayong tinatawag na parang GCash sa IMG. Yan, pwede po yan natin i-access. Tapos meron din po tayong mga application ng Visa card. Exclusive lang po sa mga international members like me. Yan, yung exclusive events din po. Meron din po tayo pag international member ka, mga runs. Yan. Tapos ang pinakamaganda at yung hinabol ko po rin na isa dito is yung worldwide protection. Imagine si Manila Bankers Life. Kahit nasa abroad kami, once po na may nangyari sa amin na hindi inaasahan, ito po yung maiiwan sa aming family. Yan. Accidental death benefit, magkakaroon ng 500,000, wag naman sana, pero we don't know, di ba, kung ano yung pwedeng mangyari. Tapos, ito yung isa sa pinakamaganda rin, yung accidental disablement benefit, kasi once po na may na-injure, may nawala sa ating part ng katawan, every part ng katawan natin is may katumbas na pera. O imagine, may katumbas na pera po yan. So, wag naman po sana, di ba? Pero yun nga, hindi natin inaasahan. Lagi ko po sinasabi yan. So once po na tayo ay naging part ng community, ganito po yung mangyari. Parang one-stop shop. Na pag tayo member, meron ka ng access sa healthcare, meron kang access sa mga life insurances, meron kang access sa investment, sa real estate, sa mga ibang mga insurances, and our other allied services. So ikaw na po yung agent sa iyong sarili. So you can become your own money manager. Yan, ikaw na mag-manage, di ba? Kasi once na ikaw ay nag-start, ginawa niyo po yung tinuro sa inyo, yan, meron po kayong access sa Kaiser. Meron po kayong access sa MB Life, yan sa MOS 18. Meron din po kayong mga access sa ating mga trainings para po mas lalo pong lawak yung ating kaalaman for our investments. Yan, sa emergency fund po natin. Kailangan din po yan nating i-build din. Pag tayo po nandito sa community, ang dami po mga inspiration na pwede po nating marinig. Yan. Tapos, syempre, di ba, yung iba, sasabihin, maraming, yun nga sabi ko sa inyo, maraming mga reasons din na hindi lahat yan makakamit, pero pwede po yan natin makamit dahan-dahan. Ano ang pwede natin gawin? Increase yung ating cash flow. Maging part po tayo ng mission. Gawin po natin yung mission at tayo po ay tutulungan ni IMG. So, dito po, yan, magiging faster daw yung pag-build natin ng financial foundation once na ginawa natin yung steps na to. Paano? Maging member lang po tayo. Paano maging member? Mag-save po tayo na ngayon para po magkaroon po tayo ng account. May access po tayo dito. 5,500 lang po. Pero meron po tayong tinatawag na advanced membership. Ang advanced membership po na tinatawag, pag tayo po ay nasa Philippines, yan po, 5,500
Plus, meron po tayong babayaran na yung starting po natin sa ating healthcare. So pwede po yung natin gawin advance membership po para po sa ating mission. So magdagdag lang po tayo ng 6,000 dito kung gusto nyo po. Yan. Pero as starter po is 5,500 para po maging part ng community. So, yun nga, sabi ko sa inyo, once na maging member, i-apply po natin yung mga natutunan natin dito. Ano ngayon yung uunahin mo pag member ka na? Unahin mo ba yung investment or unahin mo yung healthcare? Siyempre, sabi po sa inyo, unahin natin yung healthcare. Tapos, iyon po, kung hindi po natin kaya na unahin yung healthcare, di gawin po natin yung mission para po magkaroon tayo ng mga rewards dito po sa IMG. Mag-invest po tayo sa ating long-term healthcare through Kaiser. Yan, protektahan po natin yung ating family through MB Life, most 18, and even increase po natin yung ating funds through yung mutual funds. Kasi kailangan na po natin gawin ngayon. You will have always an excuse para po, syempre, not to save. Pero for sure po, kung ano ang excuse po yan natin, syempre, next year, magiging older tayo. Time is money, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kaya po, you have to be prepared for these kinds of situations. Kasi, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. At least po, ready tayo anytime, kahit anong bumagyo man yung dumating. So, malapit na rin po tayo matapos. The future is in your hands. So if you want to be wealthy, gawin po yan natin. Do it yourself. So be your own money manager. Understand po on how money works, na kahit natutulog po tayo, our money is working for us, di ba? Kasi po ang sabi po ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake po yan. So, agree po ba tayo? Agree po ako. So before po tayo mag-end, ito po yung ating Facebook page. Paki-like and follow na rin po para po tayo ma-update kung ano po yung nangyari po dito sa atin. Sabi ko nga po, dahil lang sa libro na to, ang dami po mga Pilipinong binago yung kanilang buhay. Ang dami po talagang natulungan. Kaya po, I am wishing and I am praying na kayo po na nakinig ngayon, na sana through this book din po, mabibigyan din po kayo ng kaalaman para po mabuild yung financial foundation ninyo para sa inyong kinabukasan. So maraming salamat po and thank you again. Happy learning. So once po na may mga questions po kayo, message me lang po. Ilalagay ko yung aking contact number doon po sa baba ng link na to. Thank you po and God bless.